Pwede raw gawing state witness ang napakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ayon sa isang law expert. Yan po ay sakaling may isang pangkasong kriminal o administratibo sa hinaharap. Dati na iginiit ng bise na wala siyang nilustay na confidential funds gaya ng sinasabi ni Madriaga. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Dahil sa papel umano ni Ramil Madriaga sa pag-deliver ng perang bahagian niya ng confidential funds ng Office of the Vice President, sa tingin ng isang constitutional law expert, pwede siyang maging state witness sakaling may kasong kriminal o administratibo na ihain sa hinaharap. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na humarap sa House Committee on Justice. Yung sinasabi niya o allegation ng impeachment complaint na illegal na paggamit ng intelligence fund. So, kasabwat siya doon kasi siya nga yung taga-deliver daw eh. Mahalaga rin anya ang pahayag ni Madriaga sa bank accounts na pinabuksan sa kanya kung saan umano't pinadaan ang milyong-milyong piso. Doon din magpapatunay na malapit talaga siya doon sa kanyang mga ngayon kalaban o kaya binubulgar. Kasi nga naman, sino ka ba naman ka? Ordinaryong tao, pero daang-daang milyon ang dumadaan sa iyong bank account at pinapa-withdraw. Paglilinaw ng House Committee on Justice, walang state witness sa impeachment proceedings. He can be considered as blowing the whistle on the Vice President and her colleagues, no? Pagka umabot na tayo sa trial. Ang mga kumontra sa ilang pahayag ni Madriaga, pwede raw kusang humarap sa komite o kaya'y iharap sila ng bise bilang resource persons niya. Nakakabisbaya nga na ayaw pumaloob or sumali sa proseso ng Vice Presidente pero siya at ang kanyang kampo ay tuloy-tuloy naman ang pagbadat sa mga proceedings mismo. Kinumpirma naman ni Ridon sa Land Transportation Office ang mga sasakyang binanggit ni Madriaga na pag-aari niya, pati na ang mga ginamit daw niya sa pag-deliver ng pera. Target ng House Committee on Justice na tapusin ang hearing sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 29. Posibleng maisumite sa plenaryo ng komite ang committee report nito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa May 4. So hindi siya agad-agad maaprubahan. Magkakaroon pa talaga ng debate yan and there will be also time for other members to elicit answers from the chairperson. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News.